Kamusta po? Ayan, narinig po ba tayo ng malinaw? Sige, pa-press po. Slides. Yes. Yan. Okay, so now we can start po. So if you have any questions po, you can raise your hands and sasagutin ko po yan. So first is the World Lottery Association. So si World Lottery Association or WLA, it is an organization, international organization wherein sila po yung responsible sa lahat ng lotteries sa iba't ibang bansa. Sila yung nagme-make sure na lahat ng lotteries is fair, safe, and responsible. And according to them, there should be one outlet na nagsuserve ng 1,000 players. So bakit? Dito kasi masasabi natin na isang bansa ay well-served when it comes to the lottery. But this number is just an ideal number para masabi natin na may matured market si lottery. So, ang example nito is yung mga bansang United States, Singapore, and some parts of the United Kingdom. Next is emerging markets. So, emerging markets, these are the countries naman na suboptimal. So, meaning, one outlet serving 3,000 players. So, this means it is because of the sige, thanks. It is because of the there are areas or locations wherein there are low full potential ng mga lotteries. So meaning yan is that there are outlets na hindi nakikater ng bansa. So later po, ipapakita natin yung mga iba't ibang bansa na pasok sa standard na sinet ni WLA or as an emerging market. Yan. Now, so here in the Philippines, we have 122 million Filipinos. And 74% of these are aged above 18 years old. So if we convert it, it's roughly around 90.3 million potential players. And if we do the math, it's one outlet serving 18,500 players. So pasok po ba siya sa sinasabi ni WLA as an emerging markets? Or hindi. Actually, hindi po siya pasok. Kasi, ayan, tama sir. Because sinasabi natin, para masabi natin pasok siya sa standard ni WLA, it's dapat nasa 1,000 yung players niya kada outlet. So, itong number of players na to, siguro iniisip nyo na the more players, the more chances of income, but actually hindi. Because if hindi natin na-utilize or na-cater lahat ng players na to, meaning hindi natin masasabi na may matured market ang Philippines. Ayan. So, ngayon naman, next. Next. Ayaw. Yan. So ngayon naman, ipapakita natin kung ano bang status ng traditional lotto outlets sa buong Pilipinas. Ito yung number of traditional outlets sa buong Pilipinas. And in 2021, we have 7,738 outlets sa buong Pilipinas. And we earned 20.5 billion. And then pumasok si 2022. From 7,000, mas dumami. So naging 8,394 outlets. And we earned 27.9 billion. And it is 36% increase. And now, dito tayo mag-focus sa 2023. From 2022, biglang bumaksak yung dami ng traditional outlets sa buong Pilipinas. From 8,300, naging 4,600 na lang siya. So bakit ba? It is because of the contract between PCSO and Pinoy Lotto System or PLS. So si Pinoy Lotto System, siya po yung system provider and machine ni PCSO sa mga traditional outlets. Ito yung nakikita natin na mga outlets sa bawat kanto, sa mall, and so on. So
So si PLS, hindi niya kayang i-cater lahat ng outlets sa buong Pilipinas, ang lahat nito. Dahil nag-end na rin yung contract nila and kulang sila sa finance. So ang nangyari is, nagkaroon sila ng tinatawag natin na capping. So si capping, ito yung maximum number of traditional outlets sa buong Pilipinas. And that is ito, yung 6,500. So itong 6,500, ito na lang po lahat ng traditional, ito yung number of traditional lotto outlets sa buong Pilipinas. So dahil doon, dahil sa capping, ang ginawa ni PCSO is tinanggal niya lahat ng non-performing traditional outlets and yung mga hindi na nag-renew ng contract. Kaya naman, naging 4,600 na lang sila. So, despite of that, we still earn 31.4 billion pesos and it is a 12.5% increase. So dito makikita natin na may market pa rin sa Lotto. So tinatangkilik pa rin ng mga players na tumaya sa Lotto. Siguro yung iba diyan galing palengke, galing palengke isasabay yung pagtaya sa Lotto o kaya yung mga magulang natin galing trabaho, isasabay sa pagtaya ng Lotto. So ganun yung mga kadalasang nangyayari. Ayan. And then now in 2024, malapit na tayo sa capping ng 6,500 and ngayon naging 6,462 outlets na tayo. But actually po, last year, na-maximize na po natin yan. From 4,600, naging 6,500 traditional outlets na tayo sa buong Pilipinas. And ayun na po yun, maximum na po yun. Hindi na sila makakapag-apply for traditional Lotto outlet. So in that year, they earned 8%, we have 8% increase which is 33.9 billion. So question lang po, so may idea po ba kayo kung magkano yung kailangan yung puhunan para mag-start ng traditional Lotto outlet? 6-digit, again po, ayan, actually tama kayo ma'am. So to start a traditional Lotto outlet, we need at least next po. We need at least We need at least 500,000 to 1 million. Depende po yun sa location ng pagtatayuan mo ng lotohan. As you can see here, itong mga lotohan na to, itong outlet na to, ito yung kadalasan nating nakikita sa mga mall. Tulad ng mga mega mall. So yung mega mall, owned nila to. So sila mismo yung agent and nag-ooperate ng mga lotohan. And this, tong lotohan sa Mega Mall dyan, nag-earn niya ng 60,000 to 80,000 per day because they are in the foot traffic area. So ayun yung average daily sales nila. And now, these are naman yung other consideration kapag gusto nyo mag-apply ng traditional Lotto outlets. So we start with the initial investment. So punta kayo kay PCSO. Magbabayad kayo ngayon ng 2,500 na application fee. And then, kapag hindi yun na-approve, yung 2,500 na binayad nyo, wala na yun. Hindi nyo na makukuha yun. But, yung kapag naman na-approve di PCSO, you have to wait naman for at least 6 months bago kayo nila balikan. Because hindi lang naman kayo yung tawag dito yung ikaw lang yung applicant kasi nagkakaroon pa yan ng tinatawag nating CI, chine-check pa yung kada locations. So, ganyan siya. And then, we also have 10,000 installation fee. So, ito yung pag-installs ng mga hardware connections natin sa outlet and then yung mismong machine. And then, you also need to pay 300,000 cash bond with PCSO. So, ito yung security deposit nyo with PCSO. So, if ever na magkaroon ng bonding with agent and the PCSO. So, next, syempre, may operational expenses tayong kailangang i-consider. So, nire-require po ni PCSO na magkaroon tayo ng 2x2 square meter outlet sa area natin. So, kapag wala tayo nun dito sa area natin, syempre, kailangan mo magrenta. So, additional expense. Next, utility bills. Syempre, kailangan magbayad ng kuryente, ng wifi. And then, nire-require din po ni PCSO na mag-apply for fire and insurance permit, which is yearly, nire-renew po siya. Next is shifting staff.
So shifting staff, ito naman po yung, kung hindi ikaw yung mismo magbabantay ng outlet ninyo, syempre you have to hire someone. So, yes po, ay kala ko. So syempre you have to hire someone, 'di ba? So kaya ba 'yun ng isang tao or dalawang tao lang? Because take note, we operate traditional lotto outlet, traditional lotto outlet operate from 7 a.m. to 8:30 p.m. Yan. Next po is list lines. So familiar po ba tayo sa list lines? Yan. Yan, sige po. Yung sa list lines, kung makikita nyo, kung may internet connection po kayo, ito yung parang modem sa bahay natin, papunta doon sa kable ng kuryente, yung mga boxes. So same po siya sa traditional lotto outlets. So from machine, may kable po yan ng wired connection. Papunta sa kable ng kuryente, yung mga boxes doon. Papunta naman yun sa server ni PCSO. So kapag wala tayong lines or connection with PCSO, hindi tayo makapag-operate. Pag down naman yung system ni PCSO, ganun din, walang operation, wala tayong kita. So ganun sometimes ka-hassle when it comes to the traditional lotto outlet. Next naman, operational limitations. So si traditional lotto outlets po nag-ooperate ng 7 a.m. to 8:30 p.m. So bakit? Because si PCSO po, ino-open niya lang yung server ng exactly 7 a.m. Okay? So, exactly 7 a.m., tsaka lang kayo pwedeng magbenta. So, paano yun, sir? Gusto ko mag-open ng 6:30 a.m. So, pwede kayo mag-open kasi hindi kayo makakapagbenta ng ticket. Ganun lang siya. Next is 8:30 p.m. Bakit 8:30 p.m.? Kasi yung 8:30 p.m. ay yung cut-off time natin para tumaya. Because ng 9 p.m. naman ay na yung draw time natin. Yan. Daily physical remittance by 12 noon. So ito yun, sir. So lahat ng, kunyari, agent na kayo ng traditional, lahat ng benta nyong ticket ngayong araw, kailangan nyo yung i-remit kinabukasan before 12 noon. So pupunta kayo ngayon kay Land Bank, nearest Land Bank office, pipila kayo, then magbabayad kayo, magre-remit kayo. Kapag hindi nyo siya na-remit before 12 noon, ang mangyayari is penalty. So gawin nyo yun ng isang beses, mape-penalize kayo. 2 beses, suspended. Gawin nyo yun ng 5 times a year, mapo-forfeit yung contract nyo with PCSO. So lahat mo ng binayad ninyo with lahat ng binayad ninyo with PCSO, itong 300,000 cash bond, yung 10,000 solution, lahat yan mawawala na. Wala na kayong makukuha pa. So gano'n siya ka-hassle. Next po, payout reimbursement. So ito po tayo. Sa payout reimbursement, nire-require po pala tayo ni PCSO na abonohan yung winning ticket ni player. So ang maximum na pwede lang natin na abonohan is 10,000 pesos. Okay? Yun lang yun. Ang 10,000 and above na abono is kailangan na ni player na pumunta sa nearest PCSO branch. Bakit? Because yung 10,000 and above is subject na po for tax under the train law. So may tax na yun ng 20%. Ayan. So ang gagawin niya ni agent, so kada may tataya, kukunin niya yung ticket, i-validate niya, ilalagay niya sa machine. So pag nanalo, bibigay niya yung price. Then ikaw as agent, kukuha ka ngayon ng reimbursement form. Susulat mo yung details na ni player, then tsaka may stapler. So everyday, gagawin mo yun. Hanggang sa dumating yung Friday, kung saan pwede ka na mag-reimburse. So ngayon naman, na-compile mo na lahat ng reimbursement form mo, ipapadala mo naman yun kay PCSO. So pwede mo siyang ipadala via Grab or JNT o kaya personally mo siyang ipadala. And then bago dumating or bumalik yung inabono mo kay PCSO as a winning ticket ni player, you have to wait for at least 3 weeks. So ganun katagal yung hihintayin mong bumalik yung puhunan mo. So pagbalik naman nun, so yun, after 3 weeks, naka-check-in naman siya ngayon. So punta ka ulit kay Land Bank para it's either ipa-cash out mo or ipa-pasok mo sa account mo. Ayan siya. Yan. So ngayon, with all of these things, inintroduce ni PCSO si Lottomatic. So ito na tayo. Yan. Ito na po si Lottomatic. So si Lottomatic po, it is a handheld device to sell PCSO lotto tickets.
So same lang po siya sa lahat ng games na meron si traditional lotto outlets. From digit games, meron po tayong 2D, 3D, 4D, 6D. And lotto games, meron tayong 642, 645, 649, Ultra Lotto, Mega Lotto. So ano bang pinagkaiba natin with traditional lotto outlets? When it comes to games, wala naman po. Ang kaiba lang natin, kung babalikan natin, kung nakita nyo kay traditional lotto po, lotto lang talaga yung pwede niyang ibenta. But with Lottomatic, pwede nyo muna siyang i-pair sa existing business mo. So pwedeng sari-sari store, convenience store, kahit anong business, payment center, and so on. So ngayon, pinapayagan na ni PCSO na i-pair siya sa any type of business. Ayan. So, po yung mission and vision ni Lottomatic. So yan, to redefine the Lotto experience, because eto na po tayo. So bago na, so most modern na. So ang target kasi ni PCSO is to target those areas, especially yung mga provinces na hindi abot ng service ni mga traditional outlet. And then ang mission is, yes po. Next, ay nasulat. Okay na. Next is mission to promote fundraising. Syempre, ang 40, if I'm not mistaken, ang 40% ng revenue or sales natin is napupunta sa mga fundraising program ni PCSO, tulad ng health programs, tulong pinansyal, and so on. Yan. So, ngayon naman po, ito yung pinaka-kailangan i-focus, yung comparison. So, compare naman po natin si traditional lotto kay Lottomatic. So, kung kay traditional lotto po, kung kay traditional lotto po, daily remittance tayo. So lahat ng tickets sold natin ngayong araw, kailangan natin i-remit kinabukasan. But with Lottomatic, we have Play Wallet. Nasa device na siya. So si Play Wallet, lahat ng tickets sold mo today, kami na mismo yung magre-remit kay PCSO. So hindi nyo na rin kailangan na gumawa pa ng sales report katulad ng ginagawa ng traditional. Next, reimbursement. Ayan, 'di ba? Sabi natin kanina, nire-require tayo na mag-reimbursement ng mag-abono ng winning ticket ni player na 10,000 pesos. But and then babalik pa yan within 3 weeks. But with Lottomatic, within the day babalik kagad siya. So si payout wallet mo, kukunin mo lang yung ticket ni player, then scan mo with the device. So mamaya i-demo natin. And then, automatic na yung lalabas yung price kung magkano yung panalo ni player. And then, tsaka mo lang ibibigay yung premium niya. And then sa payout wallet, doon papasok yung inabono mong cash. So, pwede mo siyang i-withdraw o kaya ipasa mo siya sa Play Wallet. So, later, i-explain pa natin yan. Yan. Next, list lines. So, ganito lang yan. Kung kay traditional lotto, tayo? Ang tawag dito? Wired connection. But with Lottomatic, we only need Wi-Fi or data connection para paganahin si Lottomatic. So meron po siyang 2 SIM card slot na pwede nating lagyan ng SIM card. And then pwede siyang gamitan ng Wi-Fi or even hotspot. Pwede rin siya. Limited hours. Ayan, kung kay traditional lotto po, nag-ooperate lang tayo from 7 a.m. to 8:30 p.m. But with Lottomatic, we can operate po 24/7. So kahit madaling araw, pwede po kayong magpataya. So let's say, for example, ngayong araw may tumaya po sa inyo ng 10 p.m. Yung 10 p.m. na taya niya, magdodraw yun kinabukasan. So ganun siya. So pwedeng advance draw. Okay, yan. Yan. Yan naman po yung benefits ni Lottomatic. Ano ba? Ayan. So, siyempre si Lottomatic, it is affordable startup. It is also a supplemental income because Lottomatic po, we earn through commissions. So later may expound pa natin yan. So Lottomatic is subject for, si Lottomatic po is designed as supplemental income sa existing business. So hindi siya, tawag dito, hindi siya advisable na gawing main source of income. Next, it is lower barriers to entry. Because if you want to become an agent, ang requirements lang po natin is your
Kung may existing business kayo, pwedeng business permit. So pwedeng barangay, DTI o kaya mayor's permit, kahit ano po doon. So existing business permit plus 1 valid ID. Kapag naman hindi kayo, wala kayo noon, hindi siya available, pwede rin yung NBI clearance plus 1 valid ID. Ayan. Additional foot traffic. Because with Lottomatic, sabi natin pwede na natin siyang i-pair with existing business. So let's say for example, sa isang area, may sari-sari store ng 5. And then ikaw lang may Lottomatic. So ayun yung magiging edge mo among other competitors. Ayun. So for example, ako gusto ko lang namang tumaya ng Lotto. And then naisipan kong bibili na rin ako ng mantika kasi magluluto pala ako. So sa inyo na lang din ako bibili. Ayun magiging edge mo kay competitor. 24/7 customer support service. Siyempre, if you encounter any problem with the device o kaya may questions kayo sa game or anything, pwede kaming tawagan. So open naman siya anytime. So effortless integration because yung device natin para ka lang may cellphone na may printer. So kayang-kaya mo siyang i-navigate basta marunong kang mag-cellphone. And then may kasama rin tayong device training and Lotto games training. Ayan. Yan, integrated wallets. So nasa device po to. Ito yung sinasabi natin kanina na Play Wallet, Commission Wallet, and then Payout Wallet. So sa Play Wallet muna tayo. Sa Play Wallet, si Play Wallet po, it is our fund wallet. So, si fund wallet, ito yung ginagamit natin na fund para makapagpataya tayo kay player. So, take note, si Play Wallet po, hindi po siya na-withdraw. Non-withdrawable po siya. So, makukuha mo lang siya every time na nakakapagpataya tayo kay player. Ang next po is si Commission Wallet. So, si Commission Wallet po, dito lahat pumapasok ng every ticket sold natin, ng kinikita natin kada araw. Ang accurate time niya na pagpasok is midnight, 12 midnight. And then withdrawable siya, pwede mo siyang withdraw, ipasa mo siya sa bank account mo or sa GCash account. And pwede mo rin siyang i-transfer sa Play Wallet mo kung gusto mong gawing puhunan or baliktaya, parang ganon. Paikutin mo. And then yung last is yung si Payout Wallet. So si Payout Wallet, sabi natin kanina, dito pumapasok lahat ng inabono natin sa winning ticket ni player. So, real time siya papasok every time na magkakaroon tayo ng transaction with the player, ng winning ticket ni player. And actually, we have a new system, a new feature when it comes to Payout Wallet na tinatawag naming cashless. So, si cashless, ibig sabihin po nun is kami na mismo, si DFNN na po mismo, si Lottomatic na mismo, ang magbabayad sa winning ticket ni player. So, ang mangyayari is through bank transfer or GCash. So, for example, si player nanalo, gusto niya cashless. Kukunin ko yung ticket, ibabalidate ko, and then kukunin ko yung details niya. Yung bank account niya, name, and so on. And then papasok yun sa account niya. So, wala na kayong ilalabas na abono. Ganyan na siya ngayon. Yan. Zero paperwork because sabi nga natin kanina, wala na po kayong kailangang gawing sales report. And hindi nyo na rin kailangang gumawa ng reimbursement form kasi automated na po lahat sa device. Yan. Ay, hindi ata na isama. Ay, ito. So, ito yung Lottomatic inclusions natin. So with Lottomatic, ito po yung kasama sa package niya. So we have a banner, syempre yung device, and 5 thermal paper. So sa kada thermal paper po, nakakapag-produce, thermal paper roll, nakakapag-produce po tayo ng 207 average na tickets. So meron tayong free na 5. So if ever na maubusan kayo, order lang kayo kay Spartans. Ayan. And then may kasama rin tayong results board and a poster. Ayan. Ito po. Poster po siya. Yes po. Ayan. Ayan. For reference lang po, si PCSO Lottomatic, nagkaroon kami ng media launch. You can also check it on Facebook or Google. So, ayan po yung
tawag dito, si GM Robles and executives ng DFNN, ng Lotomatic. Yan. So market penetrations, here po. So we have here yung sa Muntinlupa City, as you can see po, ano lang siya, sari-sari store lang siya. But ngayon, may lotohan na rin siya. Sa Las Piñas, actually garahe lang siya na may cash in, cash out. Ngayon, nilagyan niya naman ngayon ng lotohan. Ayan, meron din kami sa Alabang. Yan, pwede ring laundry shop. So ngayon, nilagyan niya rin ng lotohan. Then sa all-in-one, mga convenience store, all-in-one, meron siyang JNT, pharmacy, and so on. Ngayon, lotohan na rin po. Ayan. Summer. Ayan. In Batangas, meron din kaming dental clinic with lotohan. So ayan po yung kwento. Kada daw may magpapabunus sa kanya, pinapataya niya. And then meron din po tayong restaurant, any type of business po. And sa Tarlac, ayan, may mga franchise niya yan. Yes po. Sure po. Ayan. Ayan, and sa Tarlac, we have here the Cebuana Rebelier and water station, dental clinic. Ngayon, lotohan na rin siya. And, yeah. Actually, hindi ata na isama or na wala lang. But sabihin ko na rin, yung sa commissions natin, we have 3 types of commissions. So take note na lang po. Yan. So sa commissions natin, ang una po natin is digit games. So sa digit games, for every ticket sold po, we earn 2.6%. Ayan. Yes po, 2.6% for every ticket sold. So kada may tataya sa inyo, ang minimum kasi bet nun is 10 pesos and every time na may tataya sa inyo, ayan yung commission na mapupunta sa inyo. 2.6%. Yes. Ang next po is si Lotto Games. So sa Lotto Games, we earn naman 4% for every ticket sold. Ayan. Ayan. 4% po. Yes po. Actually po ngayon magkakaroon ng bago si PCSO. So darating na February. Hindi pa siya final but ang price ng ticket ng Lotto tickets natin baka gawing 25 pesos. Magiging 25 pesos na siya. Yes po, 20. And pagdating ng February, wala pang memorandum pero expect na rin na natin yun na magiging 25 na siya. Yan. Next po is jackpot price. So, sa jackpot price, every time, sabihin natin na, kunyari, may swerte talaga yung pwesto ninyo and may nanalo sa loto sa inyo. Meron din po kayong commission doon na matatanggap na 0.5% up to 500,000 pesos. Ito yung percent. Up to 500,000 pesos. Yan. Yes po, sir. For example po, ang panalo ni player is 200 million. Automatic, 500,000 lang siya. Pero kung 50 million, i-compute natin siya sa 0.5%. Ayan. Basta ang maximum is 500,000 pesos. Ayan. Ayan. Ayan lang po, si Lotomatic. So, yan. Sige po. Yes po, may commissions tayo. Ano lang sir, applicable lang ang commissions natin sa jackpot price ng Lotto. Yes po. Ayan. Ticket na mo sa DigiGames sa Lotto Games. Yes po sir. Yes po, ayan. And then later, i-demo ko yung device. So may, ayan, yes po. Ayan po, wala. Kailangan po talaga yung jackpot po talaga para magkaroon tayo ng bonus or commissions. Ayan. Yes po. Sige po. Distance restriction. Yan. Ay, magandang question yan, ma'am. Actually, sa traditional lotto, mga traditional lotto outlets natin, sila may distance restriction sila sa school
church and mga barangay and so on. But with Lottomatic, wala pa tayong restrictions with Lottomatic. So pwedeng malapit sa school, pwedeng malapit sa church and so on. Yan. Akala ko Ayos yung po. isang libo na Ayos yun, po. binalik ng Bill Ace yung pera ko. Dala sa'yo yung pangat. Nagtataka nga ako, paano niya nalaman yung ano ba yun? Ayan. Binigay mo With ata that, eh. ma'am, today kasi, right now, wala kaming restriction when it comes to the Lottomatic to Lottomatic. But if ever, yung sa area ninyo, kayo yung nauna, syempre, we have to check it muna sa back office namin before namin sila i-allow na payagan. Meron kaming back office kung saan kasi kada device may tawag dito, natatrack namin yung location. May GPS. Ayan. Yes po. Kailangan paunahan din. Yes po, unahan. Kasi pinapalawak pa lang natin si Lottomatic because right now, we only have 2,200 Lottomatic agents sa buong Pilipinas. So, konti pa lang. So, pwede nating unahan yung mga areas, especially those areas tulad ng mga provinces. Question na ba, boss? Yes po. Okay. Sa market penetration namin, hindi ba namin pwedeng i-offer yung mismong Lottomatic lang? So, ang market talaga Napasok mo ng lahat? Wala na doon sa labas? Pwede sir. Pwede nyo i-offer lang Lottomatic sa kahit individual. Yes sir, pwede naman. Pwede rin sa existing, sa mga clients may existing business. Ayan, pwede rin. Pang add-on. Yan. Sa individual, ang requirements lang nila is NBI clearance and one valid ID, primary ID. Ayan. Yes, sir. Kanina, Yes, sir. yes. For example, yung restaurant or anything na yung existing permit nila, yun yung papakita sa Lottomatic. Yes, sir. Ayun lang yung ipapasa nila kasabay ng one valid ID nila. Ayan. NBI clearance and one valid ID. Yan. Yes po, sir. Kasi machine lang naman siya. Pwede ba siya, di ba wifi siya? Pwede siya sa ibang bansa. Ayun, sir, wala tayong jurisdiction. So, kailangan sa Philippines lang siya. Walang jurisdiction si PCSO. Yes po. Ayun. Yan. So, i-demo na natin yung device. Ito lang siya. Para lang siyang POS terminal. Yung mga pag nagbabayad tayo ng Blue Credit Card. Ayos po. Ayun po, yung kanina. Yes po. We have 2-year contract with PCSO. So, yes po. Meron tayong papers. Saan po, anong in-avail niyo, ma'am? Ngayon, ma'am? Ma'am Faye, so siguro i-follow up ko na lang. Siguro kasi kakabigay lang din sa akin ngayon. Opo, sige. Ngayon ba? Kanino ba kayo nag-avail, ma'am? Si Lottomatic po ngayon lang kami nagkaroon ng partnership with Spartans. Ngayon lang po. Hindi ba Spartans? Akala ko. Sinong? Opo. Sino po yung nag-offer, ma'am? Sino po si ma'am? Sir. Ma'am Faye. Nang? Yun ang, hindi ko siya kilala. Hindi lang sure. Opo. Yes po. Sige. Walang contract. Kailangan may contract po yun. Siguro hindi siya under namin. May pinasign po ba sa kanya ng contract? Hindi ma'am. May binigay ng contract na ipapasign? Ayan, ng hindi siguro DFNN. Kasi with PCSO, may contract po tayo na 2 years. Opo. Ayos mo. Wala. With Lottomatic po for every 2 years. So renewal lang tayo. Automatic renewal lang siya. Yan. Automatic na. Sorry. So kasama na siya sa package. Ang
ano natin doon, if I'm not mistaken, it's 5,000 pesos. Kasama na siya sa package. Renewal siya, pero after 2 years, automatic renewal lang, pero okay na yun. Hindi na kayo kailangan magbayad pa ulit. Ayan. Yes po, ang cash bond. 5,000 ang renewal. Hindi. One-time payment lang ang renewal. Ang pagbayad sa cash bond. Every time na magre-renew tayo, wala nang payment. Automatic renew na yon. Ayan. Another contract. Ay, hindi. Automatic renewal na yung sa contract natin. Yes. So, Yes po. payment na. Ha? Ano, yun yung maximum na commission ni agent hanggang 500,000. Yes. Kaya patay mo electrician ko, lalo yung isugat ko Ayan. sa So, if ever may na-experience kayo na sa machine, kunyari, may nasira, first step na pinapagawa namin is to call the customer support kasi pwede natin gawin yung troubleshooting. So, if ever na hindi nagawa sa troubleshooting, ipapadala sa main office namin and kami mismo yung gagawa. And then yung price ng paggawa is depende kung ano po yung sira. Ayan. Ayan po. Yes po. Yun yan. Yun na sa Manila. Then, yung may-ari is lumipat ng ibang city. For example, nag-province. Kailangan pa bang sabihin sa automatic? Ayan. Si automatic po, transferable siya ng location. So, for example, sir, nandito kayo sa Manila, gusto nyo i-transfer siya sa ibang location, pwede. Basta sabihan nyo lang kami. Kasi yung registration ng account dito, pati yung location is babaguhin namin. Ayan. Cash bond po is 5,000 pesos. Ay, yes po. Ayun. Ayun po, 5,000 po. Ayan. Pwede mag-load sa Play. Ayan. Ayan. So for example, naubusan kayo ng load, tawag lang kayo kay Spartans and sila na automatically na magpapaload sa device po ninyo. Ayan. CPL, pag nag-purchase ng ganyan, zero fund. Zero fund ba yan? Meron. Kaso meron ng fund pero depende pa yung kay Spartan. So kasi ipapasok pa siya sa isang existing yung package. May mathematic na siyang pondo para makapag-start ka right away. May minimum taya ba siya? Ayan, meron pala tayong weekly quota sales with Lottomatic. So kung kay traditional 6,000 sila weekly, but with Lottomatic it's only 1,000 pesos weekly ticket sales. So yes, weekly sales na 1,000. So kaya nyo yan, 150 per day, so on. Depende sa location yan. Ayan. So with Lottomatic, kunyari nag-avail na kayo today, bibigyan muna namin kayo ng 1-month adjustment para makilala yung Lottomatic sa area ninyo. And then after that, total na kayo. And if ever, hindi kayo makahit, let's say sa isang linggo, naka 900 pesos lang kayo na ticket sale, yung 100 pesos po, automatic siyang ibabawas sa Play Wallet po ninyo. Ayan, ganun yung mangyayari. Yes po. Ayan. Ayan. Tama ba yung yung i-fill ka pa ng slide? Ay, ngayon tinanggal na yun. Automated na po tayo lahat. Dito na sa device. So, kailangan sabihin na lang ni player. Paano DIY, sir? Ay, pwede, sir. Ang bawal lang is pop-up booth. Tulad ng magpa-pop up ka sa kalsada, ayun yung pinagbabawal ni PCSO. Kung saan-saan na hindi mo naman area, ayan. Kasi baka makuset. Yes, sir? Ay, sir. Kunyari, sir, hindi mo naman talaga pwesto yun. Kunyari, nasa kalsada, bigla ka naglagay ng booth doon. Yun yung bawal. Ayun. Yes po. Kung saan siya nakaregister. Paano? Pwede.
magbabayad siya sa'yo through GCash, then ikaw mismo magta-type. Yes, sir. Pwede. Then, anuin mo na lang, pag nanalo siya, kunin niya yung ticket sa'yo. Ganun. Ganyan na lang. Client na sa iyo. Ano yung magtatawag? Paano client and owner? Client kapag yung magtatawag ba or Yung player. Para safety na rin ng device, syempre dapat tayo na mismo mag-type. So pakita na lang natin kay agent kung tama yung number. Ito yung ano niya. Sige po, paano ba to? Nakikita ba to dito? So dito na lang. Sige po. Ito yung dashboard natin. what's Gcash? Ano yung Gcash? Wala yung mga scratch, no? Yung mahirap siyang kumain. Ilang touch pa mo. Asin po. Oh! Dahil nag-touch ka. Sir! Mo na lang yan. Ay, ano mga hawa mga bro? Ano ba, sir? Yung mga tayo, favor lang ha. Sige po. Ay, hawakan mo, sir. Okay. Tapos kamayan tayo. Sige, Picture sir. mo. Sige po. Ate, ate, hindi ka nga rito. Paano mo ako? Yes, sir! Mga tataya. Ay, consent na ako! Sige. Sige po. Ito na? Ikaw. Ayun. Naririnig nila boss ko pero hindi. Sure po. Hindi dito ba? Isa pa sa Speaker mo rin sila. picture kami. Oo nga daw. Yan, mute mo. Bakit na? Pagilo ka. Ay, yung ano, yung pieces sa salito, mas maganda mo. Yan. Ay, may pieces siya. Hindi, sige po. takpanda dito. So, Sabihin mo na, mamatay kami speaker mo. Ayan. Thank you, sir. Yes po. Ay, meron po. Meron po. Ayan, subject po yan sa pag-uusapan namin with Spartans. Kasi may ipapasok, if I'm not mistaken, may kasama pa tong package. Ayan. So, depende pa yan. Wala pa. Wala tayong maximum fund na pwedeng ilagay dito anytime or wala tayong maximum na pwedeng na ilalagay dito. So kahit anong number, ayan, walang limit. Ayan, tama yung pala yung term. Ang minimum na pwedeng ilagay lang dito is 500 pesos. Ayan. Yes. Ang minimum 500. Yes po. Wala nang charge sila. Depende po yung kay Spartans. So, nasa Spartans pa po. Ay, kailangan talaga double check bago natin i-print yung ticket. Yes po, opo. Tama. Opo. Yes po. Ayun, magsasample po tayo ngayon. Ayan. Yes po. Okay. Mm. Kaya tapos okay. Paano ito ma-kuha ulit? Ayan. So, dito sa thermal paper natin, may parang detector siya na mawawala na ng ticket. Kapag nagre-red na, kulay red na yung lumalabas, may color red na sa thermal paper. Pakita ko na lang. Kunyari, may red na siya dito. May line na siya. Sabihin, paubos na yung paper. So, kailangan na natin palitan. Sino pa Yes po, si agent. Si thermal paper. Yes po. So mag-request print another thermal paper. Yes po. Order lang kayo kay Spartans. Paano hindi na po makita? Kasi naputol. Parang, yes po, wala na yun. So, kailangan talaga i-double check. Yes po. Ayan. So, sa paper roll natin, nakapag-print po siya ng average na 207 tickets. Yes po. And ang price niya kada paper roll is 28 pesos. Ayan. Yes po, sir. Hindi yan nag-buhay. Kasi di makadalasan mga thermal paper na buhay. Dito, experience namin with Lotomatic, wala pa naman. So, kailangan pala,
kapag gagamit po tayo ng Lottomatic, ang official lang natin na gamitin is yung thermal paper ni PCSO. Kasi sa thermal paper, may logo po yan ni PCSO. Kapag yung ordinary lang po na thermal paper, hindi po yan magiging valid. Kahit nanalo yan, hindi po yan valid. Since mag-request kami, directly sa inyo or sa Spartan? Sa Spartan na po. Okay. Ayan. Yung extra na thermal, bibili namin dito. Pag naubusan kayo ng thermal paper, Kano rin kami per 28 pesos po. Ayan. So may free naman siyang 5 thermal paper rolls. Ayan. Sir, Yes po. ay tumatagal ang device ng taon. Ngayon kasi sir, bago pa lang kasi tayo eh. 1 year pa lang. 1 year mahigit. So wala pa kaming timeline when it comes to the Lottomatic. So far, wala pa naman kami na-encounter na problem when it comes to the device. Hindi ko pa siya masagot ngayon, sir. 1 year pa lang. Ayan. So, start na tayo? Yes. Ayan. So, para makita din. So, dito is makikita yung dashboard natin. So, sa today, ito yung games natin ngayong araw. Kapag si player may specific game na gustong laruin and then wala sa today, pwede siyang mag-advance draw. Click lang natin yung show schedule. Ayan. And then, ibaba lang natin. So, kada day, meron tayong game. So, kung gusto niyang sa Saturday, tayaan niya na Sunday, Monday. Yes po, pwede. So, depende na yun kay player. Ayan. And then sa history, dito naman makikita lahat ng completed draw and pending draw. So sa completed draw, dito makikita lahat ng mga ticket na na-ibenta natin and na-draw na. So nandito na siya. So sa pending draw, sabihin niyan, hindi pa siya na-draw. So wala na kasi wala pa tayong napataya. Ayan. Ganun lang siya. So dito rin natin makikita yung ticket sales natin for every day. So pwede rin natin i-filter yon. Ibig sabihin ng filter is kung gusto nyo makita yung sales nyo sa ganitong buwan o ganitong araw, pwede nyo siyang makita dito. Ayan. Next is si result. So, ayan. Sa results, dito naman natin makikita yung lahat ng prices ng kada laro. So, di ba meron tayong kasamang tawag dito, results board. So, dito natin siya makikita lahat. Ayan, 642, 45, and so on. And then sa accounts, so dito natin makita yung, ito muna tayo, sa agent ID verification. So, sa agent ID verification, Paul, may player na tingin niya, hindi kayo legit na agent. So, pwede natin siyang ipascan. So, kasi may mga instances tayo na may gumagalang ganun. So kailangan natin ipa-verify kung hindi siya, nangangamba siya sa legitimacy ng agent. So pwede natin siyang ipa-verify. And then sa My Wallets, ito yung sinasabi kong 3 wallets natin. Meron po tayong Play Wallet, My Commissions, and then Payout Wallet. So ito yung Play Wallet po natin. Ito yung Fund Wallet natin para makapagpalaro tayo kay player. And then si My Commissions, lahat ng commission natin na naibebenta, dito siya pumapasok. Pag kinlik natin si My Commission, pwede mo siyang withdraw o kaya i-transfer mo sa Play Wallet mo para gawing puhunan ulit. And then ganito si Payout Wallet, dito naman pumapasok lahat ng mga inabono natin sa winning ticket ni players. And pwede mo rin siyang i-withdraw through your bank
nakakain na. Iwaan mo na yung, alin mo na yung sanpalong. Ate na lang kita. Uy, ito pa mo. Pabilisan mo dyan, Chay. Okay na. Wala na may sound. Ayan. Okay na. Click confirm lang natin. Dito nakikita rin yung presyo ng ticket. So ayan, 20 pesos. Click lang natin yung confirm. And then may next na verification. So sure na sure ka na ba? Ayan. Click lang natin yung pay. Then click lang okay. Sa reminder, ibig sabihin niyan, yung fund natin konti na lang. So kailangan na natin mag-top up. So reminder lang naman siya. And then Meron din ba nakalagay sa device ng categories ng winning mga inclusion? Yung, kunyari, tatlong numero lang tinamaan, di ba balik kaya? meron din yan dito, sir. Nakalagay Oh, na dyan. basta ipaskan niya yung ticket niya. Ayan. So, ito naman, ito yung bang marketing namin. So, optional siyang ilagay ng player. So, ang ginagawa kasi namin dito is para i-text sila na ganito yung winning price. Ito yung jackpot natin ngayong araw, tumaya ka na, parang ganun. Ayan. Parang ganun. Parang promotion namin na tumaya, sige na tumaya ka na dito, parang ganun. Ayan. Skip and then click OK. Automatic na siya magpiprint. So, yan. So, ito na po ito na ang bago nating PCSO Lotto ticket. Kung mapapansin nyo po, sa traditional, naka-barcode po tayo. Yes. But with Lottomatic, naka-QR code na tayo. Ayan. Yes po. And then, readable ticket number. Ay, sige po. Tumama ang bukas. Pag-ilis-scan. No way. Isa pa, sir. Sige po. Taya. Sige, pwede kayong mamili. Panalo. Tingnan kayo ng lalaki. Sige, ikaw ma'am. Mamili ka ng game today. Birthday natin, guys. I-send ko sana PC. Ay. Pag single digit. Sige po. Ulitin na lang. Okay. Isa. Professional ako, guys. Pag single digit, 01. Parang Ano?
Okay. Ay, hanggang 45 ka lang. Sir, AJ, ano Zero pa? eight, zero eight. Zero eight. Yan. Then click confirm pag okay na. Yes, ma'am. Then pag okay na talaga kay player, click pay. Di ba may iba may Ayun, alam, 3 digit. At meron din po. 2 digit. Rambolito. Meron din po. Tapos, Okay, then click okay lang. ano to? Ang marketing, optional lang naman siya. O, pwede rin po. Yan. Click okay. So, paano yung ulit sir? Charles. Charles. Yes. Pag bars na nag-avail ako, for example, ang magti-training sa akin, Kami. kayo, Yes po, kami. via Zoom, okay? Through Google Meet po. Okay. Pwede rin kayong Manila. pwede rin kayong mag-walk-in sa office namin kung prefer din yun. Pero kung malayo, Schedule yun. yes po. I-schedule namin kayo ng training. Ayan, okay na. Ayun. Dito mo na sa online para Naririnig po ba ako? Yan. So, Sa online to, sa online. so para makapagtaya po tayo, for example, si player, namili siya ng game, pwedeng 645. Click lang natin. Then, kapag may inaalagaan na number si player, pwede natin tayo mismo mag-type. Pero kung wala naman, click lang natin yung lucky pick. Ayan. Then, after ng lucky pick, click lang natin yung confirm. Then, pakita muna natin kay player kung tama yung number bago tayo mag-pay. Kasi kapag click natin yung pay, mapiprint na po siya, bawal siyang i-reprint. So, kailangan sure na tayo sa babayaran ni player na number. So, kung okay na yan, click lang yung pay. Then, etong reminder, ang lumalabas siya is yung balance ng Play Wallet po natin. So, dito, papakita yung, kunyari, konti na lang yung balance natin. Kailangan na nating magpa-load. Yun lang siya. Yan. So, ito namang contact number, optional lang po siya. For example, gusto mong kunin yung number ni player, pwede na siyang ilagay dito. Kasi ang ginagawa natin dito is for marketing. So, for example, itong araw, may jackpot number tayo dito na malaki. Ite-text namin sila na tumaya na kayo dito sa agent na to. Ayan. For marketing purposes namin. Kung ayaw nyo naman, pwede naman nating skip lang. Then click OK. Then magpiprint na siya ng ticket. Oh, ayan. Then click lang yung finish. And pwede na natin siyang ibigay kay player. Na. Ayan. Ayan. Valid po ito ang sino may gusto. Valid yan. Ay lang ba yun to? Mamaya na yung drone na ito. Ay, nauna to. Ayan, sige, scam. Ha? Ay, sige ka. Maubos yung fund na ito eh. Ha? Oh, sige. Kasi baka maubos yung fund. Sige. 600 lang. Sige, sige. Sige, sige po. Add ba? Demo ulit. Sige po. So natin magtaya, click lang yung yan, 645. Kunyari, kung wala namang number si player na inaalagaan, click lang natin yung lucky pick. And then, click natin yung confirm kung okay na. Pa-double check natin kay player kung tama yung number bago natin i-click yung pay. Kung okay naman, click natin yung pay. Then, click OK. Then, sa contact number natin, kinukuha natin siya for marketing purposes para masabi natin kay player yung jackpot price ngayong araw para parang engage natin siya ng tumaya na. Click skip lang kung ayaw niya. And then, okay na. Click lang okay. Ngayon, nag-print siya ng ticket. Click lang finish. Yan. Okay. And then, pwede na natin ibigay kay player. Ayan. Ayan. Hello. Jonathan, ito na ako sa Telegram, mga Rocky.
Ah, sure, oh, sa inyo na yan. Para may pang-ano ko yung sa isang mo claim. Ay, kayo din po. Sige po. May inaalagaan ba kayong number, ma'am? Or wala? Kung single digit, ma'am, 0 muna. Zero. Opo. Kung single digit. Zero. 0. Hindi pagka ano na, yung 2 digit, dalawang number. 05, Ayan. 13, 17, ano pa yun? 20. Ayan. Click nyo, ma'am, yung MP. Then, pag okay na kay player, click lang yung pay. Yung ano yung ticket, pwede rin sa website Bill Automatic. Ayan, o click okay lang. Automatic po. Click okay ma'am. Ayan, print na siya ng ticket. Ayan, finish lang. Pwede mo na siyang ibigay kay player. Ah, yes po. Meron din po. 3D. Ayan, 3D. Automatic. Ah, yes po. Sige, try automatic QR. Ang lalabas dyan, pending draw kasi wala pa. Pero pwede mo na siyang scan. EC3, ito po, 3D. 3D. Ayun yung EC3 po natin. Then, okay na po, click confirm. 4D meron din po. Okay. Okay, pag okay na kay player, ay, okay na. Skip lang, ma'am. Skip po. Okay. Ito siya ng ticket. Pwede natin ibigay kay player. Ayan. Yes po. Sataya kayo, ma'am. Sige, ma'am. Ano bang laro, ma'am? Gusto mo? Ano ba? Lotto games? 4 digits na lang tayo. Ito pa na lang, ma'am. Mas malaki yung jackpot. 235 million. Apo. Ayan, may number ka ba, ma'am? Na inaalagaan or wala? Ayan. Huwag na lang po. Okay lang po yan. Hindi na po. Natututo na ako. 6 digit po. Kung wala kayong inaalagaan, ma'am, pwede po yung lucky pick. Confirm. Okay, mga wala pang ticket yan, ha? Copy. Napagtaya, pwede rin. Tapos, mag-generate siya ng QR code na ipapascan natin kay agent para automatic na. Hindi na siya yung magta-type. Then, babayaran na lang natin si agent and then bibigay yung ticket. Tignan ko muna, ma'am, yung balance. Sorry. Naku, 560 po yun. 500 ang ano natin. Sige, ma'am. 20 pesos. Sa akin kasi ibabawas yun. Sige po. Sir, ano tawag ulit sa sinabi mo, sir, kanina, yung sa traditional lotto offer, 6,500 lang yung... Maximum number of lotto outlets sa buong Pilipinas. Ano ba? Baka may yung laking number. 6,500 traditional lotto outlets. Capping. Yan ba? Yun, ng capping. Apo. COPPING. Parang ngayon na yung maximum. Capping. Apo. Apo. Capping. Ay. EC2. Sir, meron din system. Meron din po. Sa lotto games yun. Kaso mas mahal yun. Apo. Meron din po. Meron. Sir, EC2 ako. Pwedeng dalawang number. Pwede naman yun. Okay lang.
Ay, ba't naging ganun? Ayun. 19 kasi eh. Pag 1, ma'am, 01. Ayan, sige, ulit. Pwede ano? Apo. Taray ah. Dalawa ba, ma'am? Dalawa, sir. Oh, click mo lang yung plus sign. Ayan. Ulit. Apo. Then click ulit yung plus sign. Sir, dalawa na. Apo, para mapasok siya. Hindi, ma'am, wag mo na. Add mo muna siya. Para maging dalawa. Then click confirm. Ayan. So magiganda na siya. Then click pay. Then, okay, ma'am. Below Yes, 1,000. Pwede bang magkano may kliyente ka na mag-pay ng Apo. Pwede bang mag-pay sa sila na magpapakuha sa Yes po, pwede namin i-share yung marketing materials namin na pwede sila mismo yung magpagawa ng marketing materials nila mismo. Pwede naman. Yes po. Pero may free naman tayong marketing materials na pwede nilang ilagay. Pero kung prefer nilang meron pa ulit, magpagawa ulit, okay lang naman. Tumaya na lang. Mamaya po. Yes po. Kasama, kasama na siya sa package. Yes po. 40 pesos na lang po, mama. So, ayaw, naku, dalawa na lang po. Kay Spartan na po. Dalawa na lang po. Pag single digit po, ma'am, 01, ganun ganun. Confirm. Pay. Skip lang po, ma'am. Po dito, diba? Paano sila na-rumble? Ayan, meron din po ditong option ng Rambolito. So kasama naman siya sa training natin. Explain pa siya. Opo. Salamat. Ito na lang to. 30 pesos na lang po. Yan, click confirm. Click pay. Then, okay. Skip. Skip lang. Apo. Then, okay. This month lang. Ay, di na po, ma'am. Ano lang naman po. Hindi naman. May free naman kami hanggang, ano lang. 20 pesos na lang free. Pwede magbabayad na. 20 pesos na lang po. Magbabayad na sa'yo. Magbabayad. Ang, Magbabayad na. Yung raffle ngayon. ang pinamalaki, ma'am, ito. Ultra Lotto. 235 million. Ayaw mo niyan? Gusto ko lang. Sige, ma'am. Click mo. Sige, ma'am. Tapos, Pili ka ng number. Kung wala kang inaalaga ang number, click lang yung lucky tip. meron yung birthday ko. Ayan, sige na. Paano yan? Tulang? Pag tulang, ma'am, 02. Click lang na natin to para mawala. One click. Zero. Ay, zero. Yung palang yung pang-erase niya. Yes. Okay. Then click confirm. Okay na yung number, click pay. Bayad o. Yan, skip lang, ma'am. Pag-skip mo. Okay. Ayan siya. Yes, ma'am. Easy lang siyang i-navigate. Gamitin. Sila niya nung 106. Kasama yung mas. Na, ano ba? Kapag nag-gabi lang. Nagay ng franchise. Kasama yung mas. Yes po. Sa kanila na mismo yung machine. Pwede na. Yun. Yan. 317. 03 Ayun, 03. 7.
Confirm. Then finish. Then pwede mo nabigay kay player. Yan. Thank you, ma'am. Yan. So may questions pa po kayo kay Lotomatic? Ayan. Wala pa po kay Spartan. Wala pa. Ay, sir po. Pwede yung dumaya ang pare. Pwede naman po. Opo, pwede po. Ayan po. Sir, ikaw tapos gagawin. Ay, gagawin. Ano, nakaganto muna ako. Okay.